Hello! Welcome to St. Peter in Gallicanti Church on the eastern slope of Mount Zion. Credit to Brother Benjamin of Pinoy Life in Israel. A few hours ago, kala-live lang po niya, eto, dinidescribe niya po yung entrance ng St. Peter in Gallicante. Naka-engrave po dun si St. Peter at saka po yung manok. Ayan po siya. Libutin po natin. By the way, Brother Benjamin is a OFW. 9 years na po siya dun sa Israel bilang caregiver. Hobby niya po yung during his free time, talagang nag-FB live po siya kahit wala pa pong gera sa Israel. Last week ko lang po nakita yung dumaan po sa wall niya, sa wall ko po, yung pagla-live niya. Kaya na-curious po ako. Since gustong-gusto ko po ang Jerusalem, pangarap ko po makapunta doon. At least sa pamamagitan po niya, sa pagla-live niya, sa pagpunta-punta niya po kung saan-saang lugar ng Jerusalem, ayan po. Ngayon po, kanina po, nag-FB live po siya. Ayan po yung St. Peter in Gallicante. Katabi lang po siya ng Mount Zion. Dito po dininay ng 3 beses ni Apostle Peter at tilaok po yung manok. Nasa Matthew chapter 26 verse 74 po yon, na 3 beses dininay ni Apostle Peter na hindi niya kilala si Jesus Christ. Ito po yung loob ng church. Tingnan po natin. Ayan po. First time ni Brother Benjamin na mapasok niya po yan, na solo lang niya po. Since hindi pa po allowed yung mga pilgrims na tour po dyan sa Israel. Ayan po. Itinuro niya po tayo. Yan. Diba ang sakit-sakit sa kalooban kung kayo yung nasa katayuan ni Jesus Christ, kaibigan yung matalik o apostol niya si Peter, tapos tinanong siya kung kilala niya si Jesus Christ, 3 beses siyang dininay. Diba ang sakit-sakit nun? Bago siya hulihin. Sakit sa kalooban nun kung tayo mga ordinaryong tao i-deny. Kay Jesus Christ pa kaya? Ayan po. 20 minutes po, more than 20 minutes po yung pagbibideo sa loob ng church ng Gallicante. Ibig pong sabihin pala ng Gallicante is yung pagtilaok ng manok. Ayan yung loob. Pagmasdan nyo po yung loob ng church. Sa ibaba po, may dungeon po doon. Doon po kinulong si Jesus Christ. Talagang kikilabutan po kayo. Ayan. Pinokus nyo po dyan para yung mga viewers niya makapagdasal. Diba? Ang ganda. Napaka-solemn. Kung isusum nyo po yung pinaka-altar ng church na yan, talagang amazing. Para na rin akong nakapag-tour dyan sa loob ng church ng St. Peter in Gallicante.
kahit hindi nakapunta ng Israel, ng Jerusalem. Yan, iniikot po niya. Kasi ang ordinary day dyan, kahit hindi ordinary, nung wala pa pong gera dyan sa Israel, marami pong tao dyan. Kasi alam niyo naman po, Holy Land is a pilgrim country. Kaya napaka-bless po ni Brother Benjamin na ikot niya po at napasok po yan mag-isa. Kasi mostly po, maraming tao po dyan lagi. Tsaka kita niyo naman, napaka-solemn. O, bumababa na po siya sa dungeon, sa ilalim. Ayan, bumababa po siya dyan. Yan, yung cross na yan, di ba? Yung pagpapakahirap ni Jesus Christ. Yan, tinuturo niya po kung ano yung nakalagay dyan. Tingnan nyo yung wall. Talagang original, no? Pinreserve po nila yan. Pati po yung pinagtalian kay Jesus Christ sa dungeon, nakapreserve po dun sa ilalim. Mga later, mawawalan po ng signal kasi hindi na kaya. Kaya sa dulo po, wala na po siyang signal. Bandang nasa 20 minutes po ng pagbibideo. More than 20 minutes. Supportahan po natin siya, si Brother Benjamin, ng Pinoy Life in Israel. Na-interview po siya ng ABS-CBN a few days ago. Yeah. Ayan po yung ilalim, oh. Look at. Yung ilalim niya, yung pinaka-dungeon. Tapos yung may mga bato po doon na original na bato, yung lahat po na nagpupunta po diyan sa church na yan, may mga prayer letters po silang inihuhulog doon sa ibaba. Kung siya kinilabutan, ako rin po kinilabutan at nagpray po ako dyan. Ayan, yan yung mga, yung batong yan, yan. Tingnan nyo, yung loob sa ilalim. May mga prayer letters pong hinuhulog yung mga bawat pumupunta dyan. Ang St. Peter in Gallicante is a Roman Catholic church na nasa eastern slope of Mount Zion. At saka siya rin po yung traditional location ng panahon ni Ikepas, the high priest na nag-convicted kay Jesus. Look the inside. Talagang mananamnam mo yung hirap ni Jesus Christ diyan sa loob. Yan, makikita nyo, may mga prayer letters na hinuhulog yung mga nagpipilgrims po dyan sa loob ng simbahan. Sa totoo lang po, marami pong himala talaga. Pinapakita. Ayan. Ayan pong pictures na yan, yung image na yan, di ba po doon sa Bible, nakasakay po yung mga apostol ni Jesus Christ na takot sa malalaking alon, na wala silang tiwala.
Yung maliit lang yung kanilang belief, pananampalataya. Yan, iniikot po tayo. Ito nyo yung dungeon, no? Alam ko dungeon yan, sa ilalim. Yan. Diyan po yung inano si Jesus Christ, tinali. Ito nyo yung paghihirap niya, no? Ayan. Pakaliit ng butas. May ilalim na ilalim, hindi na lang umabot ng video niya eh. Ng pagla-live niya. Yan. Iniikot niya po tayo, pinopokus niya. Yan, iikot pa rin po tayo. Andyan po yung crucifix. Kung pwede nyo pong sabayan ng prayers habang nanonood po kayo, pwede po. Di ba nga, kahit saan, pwede po tayong magdasal basta't nasa kalooban natin, taos sa puso natin. Yan. Yan, nilalakad niya na po. Kasi bababa siya sa ilalim. Yan. Bawat spot po ng makasaysayan ng simbahan, kinukunan niya, pinopokus niya. More than 20 minutes din yung pagbibideo, pagla-live niya diyan sa ilalim, sa loob. Kasi sa bandang ilalim, hindi na kasi kayang makuna ng live niya. Ang lalim, no? Tingnan nyo, oh. Para na rin tayong nag-pilgrims dyan sa loob ng church. O, tapos bababain niya pa yan. Yan, bababain niya po yan. Pero may time to time, mawawala na po siya ng signal. Dahil nga sa ilalim na po yan eh. Dungeon na po yan. Yan, binabasa niya po. Binabasa niya yung nakalagay na notice doon sa itaas. Kung ano ibig sabihin. Kung ano-ano po yun. Magtatagal siya ng ilang minuto po diyan. And then, papasukin niya na yung ilalim. Bababain niya yung ilalim. According to him, kinikilabutan siya, nanlalamig siya dyan sa loob. Tumatayo yung balahibo niya. Meaning, talagang meron po dyan na Holy Spirit. Pag na ano po yan, katulad yan, nawawala ng signal. Yan, tas babalik. O, tumatayo yung balahibo niya. Nanlalamig siya, according to him. Parang maiyak-iyak rin siya sa loob.
Tama, para maiyak-iyak siya. Ayan, kinukunan niya bawat spot. Yun po yung panali na itinali kay Jesus Christ na preserve. Ayan, 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 yung taling yan. Kaya walang makalapit. Kaya may glass. Imagine, no? Ilang daan taon na. Yung bawat bato na pinagkulungan niya, yung mga pinagdaanan niya. Ikaw ba naman, hulihin ka, tapos itakwil ka ng kaibigan mo, ano mararamdaman mo? Si Jesus Christ pa kaya na naging apostles na si Peter, na idinanay siya ng 3 beses? Diba? Super sakit nun. Pero still, si Jesus Christ nagpatawad pa rin. Ayan. Bawat sulok, iniispat niya. Bandang sa 20 minutes pataas yan, mawawala na. Kaya mag-e-end na rin po ako doon. Ayan, bumalik na naman. Ayan, bawat grabe no. Amazing. Sa mga makakapanood po nito, pwede po kayong sa unang pwede po kayong magdasal kasi through his video and through me na nirecord ko, marami rin pong makakapanood na makikita yung loob ng church ng St. Peter Gallicante. Diba? Amazing. Napaka-solemn. Yun yung dungeon. May ilalim pa eh. Yung pinasok niya na, doon na nawala ng signal. Diba? Pinapakita yung bawat spot na pinagkulungan ni Jesus Christ. Yun oh, may parang table dun sa ilalim. Yun dun na dapat siya. Kaso, nawala na siya ng signal. Ayan. Diba? Natutuwa lang po kasi ako eh. Na-amaze ako, kaya ni-record ko po itong pagla-live niya. Siyempre, credit to him na isinishare ko po rin sa YouTube channel ko, sa FB ko, para marami makakita at para i-share din sa iba. Ayan po yung nung tinali si Jesus Christ, ayan po siya. Yung statue niya. Diba? Talagang, kumbaga, nag-sacrifice ka. Tapos si Brother Benjamin, nagsulat po siya dyan sa notebook na yan. Kasi bawat po na pupunta po dyan as pilgrims, pwede po kayong magsulat dyan sa notebook na yan. As guest. Tapos nagtirik rin po siya ng kandila. Inaalay niya yung isang kandila para sa mga viewers niya na kung ano man yung mga dinadasal, at isang kandila para sa personal intention niya. Yan po, yung isang kandila para sa aming nanonood o pag manood rin po kayo. Tapos yung isang kandila para sa personal intention niya. Kasi para ka na rin nakapag-tour sa loob eh. Kaya I'm very thankful kay Brother Benjamin at sa kanyang FB page na Pinoy Life in Israel.
lagi po ako since last week, nakapalo na po ako sa kanya. Kasi para ka na ring nagtutur eh. Kahit video lang yon, nakikita mo na rin. Nagiging familiarize ka na sa area. Di ba? O, hindi ka na gumastos. Pero kung may pera ka, pwede ka rin pagtapos ng gera, makapag-tour ka rin dyan. Eh, syempre, malaking gastos yun. Mahal rin ang bilihin dyan sa Jerusalem. Tsaka sa pag-i-stay ng hotel. Eh, pag group by group kayo, parang hindi mo rin mananamnam eh. Kasi may tour guide rin kayong babayaran eh. Yan, binabasa niyo yan. Kanina lang yung pagla-live niya ha. Sa atin, gabi na, sa kanila, ano pa eh, maghahapon pa lang. Ayan. Hindi po ako marunong mag-edit eh. Hindi ako nag-e-edit pag nagba-vlog po ako, pag binibideo ko, hindi po ako nag-e-edit. Ayan. Binabasa niyo yung mga nakalagay dyan. Kung isusum nyo, mababasa nyo rin po. Ayan. Yan o, naglagay siya ng dedication dyan. Ba, nakakataba ng puso. May isa tayong kababayan na sa paglalamyerda niya during his free time, naitutur rin po niya tayo. Pasalamat rin po ako at kaming mga manonood niya. Bababa pa siya doon sa ilalim eh. Ayan eh, bababa pa siya dyan eh. Kaso hindi na aabot dahil wala nang signal talaga. So, diyan po magtatapos yung pagre-record ko sa live niya. Maraming salamat po sa mga manonood at nanonood. Thanks for watching. Credit to Brother Benjamin at sa kanyang Pinoy Life in Israel. Bye from now!